Pinag-aaralan na ng mga otoridad ang pagpapalawak ng mandatory evacuation sa mga nakatira malapit sa Bulkang Kanlaon. Pinangangambahan kasi ang lahat, lalo't may banta ng sama ng panahon sa susunod na linggo. Nakatutok si Mariz Umali. Mula sa naitalang 19 na volcanic earthquakes noong December 9 nang sumabog ang Mount Kanlaon, umabot na ito sa 31 sa nakalipas na 24 oras ayon sa PHIVOLCS. Habang ang sulfur dioxide emission tumindi rin daw ng mahigit doble at umabot na sa 4,000 tons per day. Pero ayon sa PHIVOLCS, masyado pa raw maaga para matansya kung dapat na bang itaas ang Alert Level 4 sa bulkan. Pag itinaas ang Alert Level 4, ang ibig sabihin, sasabog ng bulkan anumang oras. We will assess this on a day-to-day basis, but yung Alert Level 3, ibig sabihin yan, hazardous eruption is possible in the next few weeks. But of course, we will have to evaluate this one. Titingnan natin kung mag-escalate ba further. Mahigpit pa rin ipinatutupad ang mandatory evacuation sa mga residenteng nakatira sa loob ng 6-kilometer radius permanent danger zone. The LGUs should urge the public to prepare for possible alert. Step up to Alert Level 4 should the activity persist or worsen. So dapat yung mindset natin, hindi natin isipin na the alert level will be lower down, but we should prepare as if the alert level will go up. Pinag-aaralang palawakin pa ang sakop na mandatory evacuation dahil banta rin ang lahar kapag maulan. May inaasahan pa namang tropical cyclone na papasok sa Philippine Area of Responsibility sa susunod na linggo. We are doing already a worst case scenario planning wherein umaabot na yung aming planning na hanggang 10 kilometers. So pagdating kasi sa worst case scenario na nasa 10 kilometer na yung extended PDC, umaabot na sa halos 139,000 individuals yung kailangan ilikas. So that will require additional evacuation centers, require additional food assistance and the likes, no? Siniguro naman ng DSWD na handa silang serbisyohan ang lahat ng evacuee. Nagpadala na rin daw ang Department of Health ng mga gamot, N95 mask at nutrition commodities. Ang Department of Tourism pinasususpindi muna ang mga tourism activities gaya ng trekking, swimming at farm site visits, partikular sa mga tourist spots sa La Castellana, La Carlota City, Bagos City at Murcia Negros Occidental, pati sa Canlaon City sa Negros Oriental. Para sa GMA Integrated News, Mariz Umali, nakatutok, 24 oras.